Kaugnay ng makasaysayang desisyon ng International Arbitral Tribunal sa kasong isinampa ng Pilipinas laban sa China, kasama natin ngayon live sa studio ang maritime security expert na si Professor J. Batong Bakal mula sa Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea ng UP Law Center. Magandang tanghali po, Professor. Magandang tanghali din. Opo. Yung desisyon, nagulat ba kayo na ganito unanimous yung decision nila? Kasi maraming eksperto yung nagsasabi na pwedeng mahati at hindi unanimous yung magiging decision ng arbitral kasi tribunal. yun din talaga yung pananaw ng maraming eksperto. Kasama na ako doon, no? Kasi nga, based on previous experiences in other tribunals, more or less mixed lagi yung decision at hindi ganun ka-complete. But this one talaga, it went further than expectations. Bakit po kaya? Ba't ganun yung desisyon ng tribunal considering na malaki yung pressure ng China sa kanila at yung Amerika tinatry ding magkaroon ng pressure pero I understand hindi sila pinapasok as observers dun sa Well, una sa lahat, maganda siguro yung ginawang presentasyon ng ating lawyers, no? Dun sa, especially during the hearings, no? Kasi kung mapansin natin, babasahin natin mabuti yung mga dokumento, no? Parang in-adjust talaga ng ating panel yung ating mga submissions para ma-maximize yung chances na sila'y mag-grant ng tribunal. At mukhang tumalab yung estratehiya na yun. No? Pangalawa, siguro, well, spekulasyon na to, pero maaari ding isa tong negative na impact nung ginawa naman ng China. Na masyado niyang kinontra at masyado niyang binabaliwala yung international tribunal na ito. No? So hindi natin malalaman kung gano'n nga, pero mukhang ito yung mga factors talaga na nakaka-impluwensya sa decision. No? So obviously dahil unanimous yun, tagumpay talaga yung Pilipinas doon. Pero on the ground, ano yung epekto nito? Tagumpay nga legally, pero it remains to be seen kung paano natin siya magagamit para nga ma-translate siya into benefits on the ground. Yung parte na yan, definitely, ano na yan, that is the task of diplomacy. No? Balik tayo sa paggamit ng either bilateral o kaya multilateral modes ng pagkikipag-usap. No? Dahil hawak na natin itong desisyon ng tribunal at klaro na kung kanino pumapanig ang batas bale. So nasa sa atin ngayon paano natin magagamit yan bilang argumento, bilang posisyon sa ating pakikitungo sa China. So kahit nasabihin nating dihado na tayo dahil may mga isla na sila, may mga installation na sila doon sa area, mas malaki na yung bala natin dahil sa panalong ito sa arbitral tribunal. Well, malaki bala nga, pero hindi sana hindi naman ganun, mas maganda sana ang word, no? Huwag literal. Pero mas malaki yung ating posisyon, yung kumbaga we do have the moral high ground na talaga. Sigurado na yan. At kahit anong mangyari dyan, as far as the international community is concerned, no, we are acting on the side of right, kumbaga, on the side of law, pagdating dun sa pakikitutungo natin sa China tungkol dyan sa disputed area. Isa sa mga kontrobersyal na pinagdesisyonan ng Arbitral Tribunal, yung 9-dash line, kasi ito rin yung pinakamalaking issue para sa China. Paano nyo i-describe yung naging desisyon ng Arbitral Tribunal doon? Maritime resources lang ba yung kanilang pinagdesisyonan o yung mismong issue ng 9-dash line? Well, una yung ginawa ng tribunal ay parang kinarakterize niya. Inintindi niya mabuti ano ba itong 9-dash line na to? Ano ba ibig sabihin ito? At base sa kanilang analysis, using ang gamit nila yung mga statements at previous declarations din ng China. No? Hindi lang tayo. No? Sa tingin nila, yung claim ng China dun sa area na yon ay base sa mga claimed rights pero less than sovereignty. So hindi sila nagsabi, hindi nila pinanigan yung ibang interpretasyon na ito'y claim to absolute sovereignty over the area. At most, may kiniklaim daw ang China na historic rights to natural resources within the 9-dash line pero beyond territorial seas and beyond the islands and rocks, no? At base doon nga sa pag-aaral ng tribunal, sa tingin nila ay hindi pwede na itong ganitong klaseng claim to natural resources within that area. Ayon sa kanila, dahil sa UNCLOS, nung lumagda ng UNCLOS ang mga bansa, no, lahat ng bansa, ang international community, talagang give up na nila yung mga ganong klaseng claims. The only valid claim that China can make will be to the land territories inside them, meaning the islands, and the 12 nautical mile territorial seas around them. So that means na maliit lang talaga yung pwede nilang i-claim dun sa buong South China Sea.
So specific yung decision nila on maritime resources, itong arbitral tribunal. So pwede na ba nating i-push using this argument, i-push na natin siguro sa Permanent Court of Arbitration pa rin, pero hindi na sa maritime issue, na legal ba talaga yun o hindi? Yung 9-dash line na yan, pwede ninyo bang tanggalin na yan? Hindi, sinabi na ng tribunal na walang legal basis nga yung claims nila to the resources within the 9-dash line. So, Sa kumbaga, resources. ang naiwan lang dyan, yung literally, siguro, yung linya lang, yung drawing. No? It's nothing more than an empty line, bale. No? Dahil walang ang substance yung claim nila to natural resources there. Ang natira na lang talaga is yung claim nila to sovereignty doon sa islands and rocks inside them. No? At kahit yon, hindi yun pinasadahan ng tribunal kasi nga it's outside their jurisdiction. Ang isa sa mga importante rin, of course, yung Scarborough Shoal at yung karapatan ng mga Pilipino mangisda roon. Matagal na nangingisda yung mga Pinoy doon. Pero ano yung direct effect nitong decision na ito ngayon ng tribunal para doon sa mga sabik nang makabalik sa Scarborough Shoal? Para sa mga mangingisda natin, parang sinabi ng tribunal na may karapatan nga sila na mangisda doon. No? At hindi dapat sila pinipigilan ng China gamit yung mga methods na ginamit nila. Kunwari, water cannon, hindi yun tama, hindi yun legal sa ilalim ng international law. No? So, dapat silang mangisda doon nang hindi, nang walang namimigil. Siguro ang naging problema nga lang, kung tutusin, ay dahil dun sa ebidensyang nakita ng tribunal, na sabi din nila na actually itong Scarborough Shoal, yung pangisdaan dyan, ay isang shared na fishing ground. No? Kaya kahit sino pwedeng pumunta. Kahit Chinese, Vietnamese, and Taiwanese, according to the evidence, no, they also have traditional fishing rights there. Yung issue na yan, hindi natin yan, kumbaga na-anticipate no, dun sa ating previous position. So ngayon, kung sakaling ang makikipag-usap tayo, mukhang kailangan din natin kilalanin na ito ay isang shared area, shared fishery ground. So in a way, pwede bang masabing natalo doon yung Pilipinas dahil dumami tuloy yung mga kinikilala ng tribunal na pwedeng gumamit ng fishing ground na yon? Legally. Sa isang panig, parang nabawasan yung ating kiniklaim na totally exclusive rights. No? Pero for practical intents and purposes, dahil nga yung, kumbaga, dahil sa sarili nating ebidensya, nakita ng tribunal na shared talaga yan at dating may nangingisda dyan na hindi Pilipino. No? Mukhang kailangan tanggapin natin yon dahil tayo din yung nagbigay ng ebidensya na yan. Isa rin sa mahalagang sinabi ng tribunal, yung pagkasira naman ng mga bahura. Of course, sinabi nila na violation ito ng pinirmahan mismo ng China sa UNCLOS. So anong pwedeng gawin ng mga environmentalists sa China? Pwede ba silang singilin? Pwede ba silang sampahan ng kaso? Anong pwedeng gawin? Ibang usapin na yan. No? Kasi hindi kasama dun sa kasong sinampan natin yung mga usapin ng compensation o responsibility for the damage. No? Ang sinabi lang ng tribunal ay definitely hindi tama yung ginawa ng China na basta lang tinabunan itong mga coral reefs na ito at nagtayo ng bagong isla. Dahil nga sa damage sa marine environment at dahil ginawa nila yon habang pending itong kaso. Yung implications niyan, basically, basehan lang yan ng panibagong usapin ngayon between China and the Philippines at perhaps also between China and the international community, no? Especially yung mga concern sa environment. No? Hindi dapat mangyari uli yan, una. At pangalawa, dahil nga ginawa nila yan, ay in a way parang accountable sila to make up for it. No? Kahit hindi compensation, pero kundi sa iba pang paraan. No? So moving forward, anong pwedeng gawin ng Duterte administration using itong panalo ng Pilipinas sa arbitral tribunal? Well, una yung ginawa ng Duterte administration na yung sinabi ni President Duterte na do not taunt and flaunt the ruling, actually tama yun dahil medyo tense talaga yung situation. No? At ang China nagre-react lagi sa ganung pag pinapahiya mo sila. Gayunpaman, tayo rin dahil tinatanggap natin itong victory na ito with calm and dignity nga, no? Dapat din nating alalahanin na we have this decision, no, on our side
we have the law on our side dahil dito. At dahil dyan, dapat pag nakipagtungo tayo sa China, pagdating dun sa usapin ng rights and entitlements, hindi tayo dapat maging malambot. No? Maging confident tayo na tayo nga ang talagang mayroong karapatan dun sa mga resources dyan, na nandyan. Again, bagamat nagbubunyi yung mga Pilipino dahil panalo tayo, pero of course, hindi nito matutuldukan yung awayan ng teritoryo sa West Philippine Sea. So, bilateral talks pa rin. Yun pa rin ba talaga ang makakapag lagay ng tuldok dito sa problema ito? Well, una, yung usapin ng bilateral talks, no, alalahanin natin din, no, na hindi naman common nag-bilateral talks, ginigive up mo na yung multilateral. No? Lahat ng ibang bansa sa mundo, ginagamit yan pareho, minsan sabayan. No? Ang mas importante dyan ay habang nag-bilateral talks ka o kaya multilateral talks, meron ka bang strategiya? Klaro ba yung objectives mo? Meron ka bang, kumbaga, roadmap na kung paano mo makakamit yung mga objectives na yan? At based on whatever issue is before you, then you choose bilateral, multilateral. No? Base sa strategy na yon at dun sa paggamit mo ng different modes na yan, then dapat maging mas effective ka sa pagkuha ng kung ano yung gusto mong makuha dito sa sitwasyon na to. Sa enforcement naman, nitong decision ngayon ng Arbitral Tribunal, paano natin magagamit yung Bangladeshi-Indian example o yung experience para maipatupad ito? Kasi yung India sumunod nung sinabi ng Arbitral Tribunal na ibibigay nila sa Bangladesh yung majority nung kiniklaim ng Bangladesh. Well, siguro ito ay isang magandang argumento din, no? Na hindi ko mo mas maliit na bansa tayo at mas malaki ang China, ibig sabihin dapat siya lagi ang mangunguna. No? Ito ay isang ehemplo ng isang malakas na bansa, no? Mas malakas siya dun sa Bangladesh, no? Na kahit ganun nga yung sitwasyon, ay kinilala niya ang batas at kinilala din niya na yung kanyang katapat na Bangladesh ay kumbaga equal sila, no, pagdating sa mga rights and entitlements at saka under international law, equal party sila. Yan ay isang mahalagang posisyon na dapat din i-adapt ng lahat ng bansa, including China. Kasama na yung China dyan. Dahil kung iba yung mangyayari, kunwari, pipilit lagi ng China na dahil mas malaki siya o mas malakas siya, dapat mas marami siyang karapatan, no? Sa tingin ko, hindi yan magiging maganda sa kanyang relationship sa kanyang mga neighbors at dito sa Asia. No? Hindi niya makakamit yung kanyang aspiration na maging respected na regional power kung walang respeto yung kanyang mga kapitbahay. So in the long run, walang tiwala. In the long run, hindi pwedeng hindi pansinin ng China itong ruling. In the long run, oo, hindi. In the short term, siguro maglalabas siya ng statement, magpipilit siya sa kanyang rhetorics, no? Pero in the long run, I think na kailangan nilang kilalanin na yung action nila, maraming epekto yan. At kung magpipilit sila na i-ignore itong ruling na to, ay contrary yan sa kanilang long-term interest at sa kanilang strategic objectives. Okay. Sir, maraming salamat po sa mga paglilinaw ng mga issue and thank you very much. Welcome. Professor J. Batong Baka ng Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea.